Okay, so purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, so pakibasa nga po yung title ng ating paksa sa araw na to. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Wow! Meron po ba tayong contentment? Sigurado kayo? Alam nyo bang ibig sabihin ng kontento ka na? Alam nyo ba mga kapatid, wala nang isang bagay na hihigit pa sa isang taong nakasumpong ng kasapatan. Yan po yung Tagalog ng contentment, kasapatan. Wala ka nang, hindi ka na maghahangad pa sa mas marami pang bagay kasi meron ka na nun. Kasi pag meron ka na nun, tulad nung binasa natin sa scriptures kanina, si Apostle Paul, natutunan niya. Sabi niya ganun, I learned. So ibig sabihin, ang contentment, hindi ito something na natural na meron sa'yo. Ito ay natutunan sa pamamagitan ng iyong kaugnayan sa Panginoon. Contentment. So, ang contentment, hindi yung dahil marami ka ng ganito o wala kang ganito. Ang contentment ay hindi doon nakasalig. Tatandaan ninyo, ito po ay isang parang treasure. Na kapag meron ka na nun, naalala nyo yung parable ng great treasure ng ating Panginoong Yesus? Nung nasumpungan niya yung treasure na yon, ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian, at binili niya yung lupain na yon para yung treasure na nahukay niya ay mapasa kanya. So, ibig sabihin ng contentment, lahat ng bagay sa mundong ito, wala na siyang halaga. Yun na yung pinakamahalaga. So, ngayon, aalamin natin sa araw na to, ano yung sikreto? Merong sikreto ang contentment At ito ay rare. Kakaunti lang ang mga tao na may contentment. And supposedly, ang bawat Kristiyano, dapat masumpungan niya yan. Kasi tinawag tayo for that. Okay. So ngayon, sa ating pag-uusapan ay, bago natin talakayin yung contentment, pag-usapan muna natin yung problema. Ang tao, malaki ang problema niyan Kaya ang tao, commonly sa tao, wala siyang contentment. Commonly. Halos lahat ng mga tao ay walang contentment. Kaya nga, ang kabaliktaran po ng contentment ay discontentment. Yan ang common na makikita nyo sa mundong ito. Ang ating society ay nabubuhay sa, alam mo tinatawag na dissatisfied or discontent. Yan yung naging norm. Ito na yung normal sa mundong ito. Alam nyo ba, dahil nga sa discontentment ng tao, sa ngayon, sa panahon natin ngayon, ang bilis magsawa ng tao sa mga bagong lumilitaw at kaya nga dyan yumayaman yung mga negosyante. Tama? Dahil sa discontentment ng tao, maraming negosyanteng yumayaman. Ano pong ibig kong sabihin? Kasi mag-o-offer sila ng produkto, for example, yung cellphone. Alam niyo ba yung unang-unang labas ng cellphone? Yan po yung Motorola. Ang laki po niyan. Lumitaw po yan noong 1983. Nagkaroon ako, bago lumitaw yung 3210, ay meron munang Motorola pa na medyo mas maliit, may antena yun meron ako noon nung nagtatrabaho pa ako sa Philocor noon. And then, nauso yung 3210. Di ba? Halos lahat ng tao may 3210 Tapos, nagsawa siya sa 3210, lumitaw yung 3310, gusto ko yan kasi mas maliit. Di ba? Tapos,
nauso yung BlackBerry. Oh, gusto ko yan kasi yung kanyang keypad parang typewriter o computer, QWERTY. O, di ba? Hanggang sa nag-evolve yung technology ng cellphone from 1G to 5G. Ngayon, puro touchscreen na. Pero ang tanong doon, masaya pa rin ba tayo sa phone natin? Di ba? Ang tao wala siyang kasiyahan eh. Gusto niya kung ano yung latest sa market, dapat may ganyan ako. O, di ba? Ang ginagawa ng iba kahit na, ito hindi lang limited sa cellphone, ito ay ikaw ay magkaroon ka ng computer, ikaw ay magkaroon ka ng kotse, pag nagsawa ka na sa kotse mo, gusto mo yung mas modelo, mas maganda, ganon, Ganon ang tao, ang bilis niya magsawa. Kasi nga wala siyang contentment. At diyan yumayaman yung mga negosyante. Gustong-gusto yan ng mga negosyante kasi magde-develop siya ng mga bagong produkto. Papakitaan ka ng mga magagandang features. O yan, maganda yan. Gusto ko yung rep na yan. Gusto ko yung TV na yan. Gusto ko yung mga ganyan. Kaya nga, alam mo nung unang panahon, yung damit nga namin, kung naalala ko, yung damit namin noon, iisa lang eh. Meron kaming damit noon na iisa lang yung panglabas. Kasi karamihan sa mga damit namin talagang halos butas-butas na. Okay lang yun, gamitin mo pa ulit-ulit eh. Lalaban lang yun, suotin mo uli. Ngayon, ang dami mo ng damit. Tapos pag mayroong okasyon, sabi mo, wala akong damit. Ang dami mo ng damit ha. Tignan mo, aparador mo, ang dami mong damit. Di ba? Di ba mga babae, ganyan-ganyan tayo ngayon eh. Sasabihin mo, wala pa akong damit. Kunyari may okasyon tayo, may anniversary tayo. Hindi na tayo nasisiyahan. Di ba? Naalala ko nga si Sister Iya, nakita ko siya nagdalaginding na siya. Alam niyo, nakita ko yung picture niya, yung damit niya, yung siguro 7 years old pa lang siya noon. Ang ikli na eh. Dati siguro nung mahaba noon yun, ikli na halos kita na parang miniskirt na. O, di ba? Naalala ko nga nung bata ako, nabilihan ako ng t-shirt sa kasawi ang palad, nasunog ko nung pinaplansya ko. Yun pa naman yung bago kong t-shirt na meron pang yung, alam mo yung Seven Dwarfs, yung... Ang tao, wala na siyang dissatisfied na siya sa panahon ngayon. Tignan ninyo, ito, simpleng ito. Kayo ba'y masaya kung ano yung binigay ng Panginoon sa iyo na itsura mo? Masaya ba kayo? Masaya ba kayo sa height ninyo? Masaya ba kayo sa buhok ninyo? Sa kulay ng buhok ninyo? Masaya ka ba sa tangos ng ilong mo o panguong ilong mo? Masaya ka ba sa pilik mata mo? Di ba? Hindi ka na masaya. Gusto mo yung makasabay ka kasi meron yung ating society ay laging, alam mo naman ang mga negosyante, lagi siya nagbibigay ng pampa-enhance ng mukha. Kaya nga nauso ang reband eh. Di ba? At dyan kumikita mga negosyante. Uy, gusto niyang gumanda. Pera yan, sabi ng negosyante. Kasi nga ang tao dissatisfied siya sa binigay ng Diyos sa kanya. Di ba? Tignan ninyo yung mga picture ng mga Pilipina nung mga way back nung panahon nila Rizal. Tignan nyo yung mga mukha nyo ngayon. Ang layo na. Noon ang mga buhok nila parang alambre. Tignan ninyo yung mga picture na yun. Naalala ko nga nung bata kami. Alam nyo ba, dahil nga sa hirap ng buhay namin nung bata kami, alam mo ang buhok namin ang titigas. Alam niyo kung bakit? Hindi matitigas sa mga buhok namin kasi super wheel ang aming sabon. Yung sabon panglaba, alam niyo pa ba yung Ajax? Alam niyo ba yung super wheel? Mr. Clean. Yan yung mga sabon panglaba noon eh. So yung sabon panglaban na yon, dahil wala kang pambili ng shampoo, wala kang pambili ng sabon, yun na rin ang shampoo mo. Yun na rin ang sabon mo sa katawan. Sino nakaranas nun dito? O, di ba? Yung mga nakaka-relate eh. Kaya nga, pag ang sabon mo, super wheel, kapag kinayod mo yan ganyan, pwede kang magsulat sa balat mo. Di ba? Walang lotion. Di pa uso ang lotion noon eh. Ang mga mayayaman lang siguro may mga ganon. Ang mga mayayaman lang ang may mga pabango.
Pero yung ordinaryong tao, kontento na siya ng ganun lang. Eh ngayon, hindi na po pwede ngayon yan. Kinakailangan ng babae pag lumabas ngayon, talagang 2 oras siya sa mirror. Kailangan sisiguraduhin niya na walang kapintasan bago siya lumabas sa kanyang lungga. Di ba? Ganyan ang nagagawa. Ang tao kasi, alam nyo, meron tayong tinatawag na insatiable desires. Alam mo yung insatiable desires? Ito yung desire na distort na kasi ng kasalanan yung desire natin. Hindi naman ganyan dati ang desire ng tao. Yung kasalanan, pinapalala niya yung desire ng tao hanggang sa dumating yung tinatawag na insatiable. Pag sinabing insatiable, ano na to yung unquenchable, unappeasable, uncontrollable. Yung desires mo, gusto mo more, 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 more. Walang enough sa salitang insatiable. Ang insatiable, ang kabaliktaran niya is satisfaction. Masaya ka na. Masaya ka na sa asawa mo, di ba? Masaya ka na kahit ano ng itsura ng asawa mo. O, di ba? Nung dalaga pa lang siya, talagang grabe kang makaligaw, talagang halos yung picture niya, talagang halik-halikan mo eh. Pero ngayon, pagkalipas ng 15 years na, ayaw mo nang makita yung mukha ng asawa mo. Di ba? At itong ating mga distorted na desires, ito yung nagiging doorway ng kasalanan. Diyan pumapasok. Dahil nga tayo, wala na tayong kasapatan, nagiging opportunity yung sa kasalanan na mag-multiply sa buhay mo at nakagawa ka na ng hindi tama na mga gawain. Merong ang kanta, no? Merong kanta na ipakita niya, ang ganda kasi ng lyrics ng kantang ito, na ipakita niya doon yung insatiable desire ng tao. Sabi niya doon, kahit na makamtan niya lahat ng kayamanan sa buong daigdig at squander niya, kahit na siya ay yung towers of ivory ay mag-grow sa kanya sa kanyang mga paanan, kahit na lahat ng mga palaces of pleasures, mag-travel siya all around the world, sabi niyang ganon, pagsamasamahin mo man ang lahat ng iyon, it will leave me incomplete. Kulang pa rin. Amen? Ganyan ayan yung problema ng tao. Though every soul would hold my name in honor, di ba? Yan ang gustong-gusto ng tao, maging tanyag siya. Okay, kahit na ibigay mo yung katanyagan sa kanya. Even yung pinaka-love na dinideserve niya, ibigay mo sa kanya. Lahat ng papuri ng tao, ibigay mo sa kanya. It is not enough. Ayan ang insatiable desires ng tao. My soul will never be satisfied. Kaya nga sabi ng chorus, it is not enough. It is not enough. I could walk the world forever till my shoes were filled with blood. It's not enough. It's not enough. Nakita nyo, no, sa kantang ito na ipakita niya yung problema ng tao. And then, though I live for all to lift them higher, or spend the centuries seeking light within, though I indulge my every dark desire, exhausting every avenue of sin, it's not enough. Kahit na mai-indulge mo ang sarili mo sa kasalanan, sige, magsugal ka na magsugal. Walang katapusan yung desire mo na magsugal. Tama? Hanggang sa ikamatay mo. Alak, sige, indulge mo yung sarili mo sa alak. More, ang sabi ng alak, more. Hanggang sa masunog na yung liver mo. Ayaw pa rin. Ganyang katindi yung fallen desire of men. Insatiable desire. It's not enough to make me whole. It's not enough, and it never was. Awake my soul. It's not enough. It's not enough. Though all would bow before me, till I could drink the fill of fear and love, it's not enough. It's not enough.
At kailangan nating makita to mga kapatid. Kasi ito ang isa sa mga reason kung bakit si Jesus ay namatay para sa atin. Kasi distorted na yung desires natin. Nauuhaw na tayo sa mga bagay na makamundo. Yun na, nandun na yung pagkauhaw natin. Yung pagkahayok natin sa mga bagay na makamundo. Na-capture na yung puso natin nun. Gutom na tayo sa mga bagay sa mundong ito. I'm not talking about food and drinks. I'm talking about the insatiable desires of men. Walang katapusan. You want more. You want more. It is all because of dissatisfaction. It is all because of the discontentment na meron sa isang tao. Kaya tayo nakagawa ng iba't ibang mga kasalanan na hindi mo dapat ginagawa. Kaya nga sabi nga, doon sa may Ecclesiastes chapter 5, verse 11, He who loves money will not be satisfied. Sige, punuin mo ang pera, magkamal ka ng pera. Sa tingin mo masaya ka? Sa tingin mo may satisfaction ka? Tinanong nga niya si Rockefeller what is enough for you? Kasi mayaman na siya super bilyonaryo na siya, nasa kanya na lahat ng bagay. Pero tinanong siya, what is enough for you? Ang sagot niya, $1 more. Aanihin niya pa yun? Napakayaman niya na, $1 more. Ang mga tao walang satisfaction, meron ngayong meron ngayong nanghingi siya ng bigyan mo nga ako ng bigyan mo nga ako ng 1,000 pesos. Nung binigyan siya ng 1,000 pesos, pagtali ko niya, sana 2,000 pesos ang hiningi ko. Diba? Walang kasiyahan. Yan ang problema natin. At kinakailangan natin tumakita, mga kapatid, upang tayo ay alam natin kung papaano mamuhay bilang isang Kristiyano. Hanggat meron ka ng mga bagay na yan, mga kapatid, you are going to destruction. It is a destructive sin. Yung insatiable desires. Yung discontentment mo sa mga bagay na binigay ng Panginoon sa iyo, lalaki ng lalaki yan pag hindi mo yan na i-check. Will not be satisfied with money, nor he who loves abundance with his income. It is to vanity. It is worthless. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, may kasapatan ba kayo? Ibig sabihin, pag may kasapatan kayo, you no longer grumble about yung kakulangan sa pera. O ano itsura kaya ng mga nanay pag wala ng pera? Paano na kaya ang itsura kapag yung bayaran na ng matrikula, tapos kulang pa yung sinahod ni mister? Ano kaya itsura ni nanay? Bayaran pa ng rental? Nagbabago yung itsura ng nanay. Masama ng tingin niya sa asawa niya. Dati yung asawa niya pinakagwapo sa lahat ng tao. Ngayon, iba na ang tingin niya. Pag andyan na yung mga babayarin, meron pang internet bill, meron pang electric bill na tumaas pa ngayon. Ang number 1 nag-complain talaga dyan, mga nanay talaga. Di ba? Sabi nga ng verse 11 nito when good thing increase, and those who consume them also increase. Kahit na yung mga company, yung mga negosyante, mag-produce lang na mag-produce, pataas ng pataas yung demand. Kaya nga alam nyo, habang tumataas ang demand, kaya tumataas ang presyo Di ba? Tatandaan po natin, ang discontentment ay kailanman wala itong salitang enough. Ang discontentment ay laging ang kanyang bokabularyo ng taong diskontento, I want more. At wala doon yung happiness. Kailanman hindi ka magiging masaya sa buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo hanggat meron ka niyan. Ngayon, ito very interesting sa Ecclesiastes chapter 4. Very interesting ito kasi nagbigay ang Panginoon ng isang case study.
para makita mo papaano yung insatiable desire ng tao, yung kanyang discontentment. Sabi ng Panginoon sa Ecclesiastes, there was a certain man without dependents. O ibig sabihin, wala siyang asawa, wala siyang mga anak na papag-aralin, susustentuhan, neither son or a brother, wala siya. So talagang sarili niya lang talaga, hindi po ba? And yet, sabi ng Panginoon, there was no end to all his labor. Trabaho pa rin siya ng trabaho, kayod pa rin siya ng kayod, negosyo pa rin siya ng negosyo, kahit na marami na siya. Kahit marami na siya. Kahit na iyon ay sapat-sapat na para mabuhay siya. There was no end to all his labor. Sabi niya, indeed, his eyes were not satisfied with riches. Nakita niyo insatiable desires? More. More. Isipin mo, wala siyang wala siyang pagmamanahan. Nag-iipon siya, yung pera niya sa may bangko pa, o kaya sa alkansya, o sa may bahay, tinatago niya, parami ng parami yun. Wala naman siyang pagbibigyan. And yet, ipon siya ng ipon. More. More. Tapos sinitipid niya pang sarili niya. Diyan ako nagtataka. Tipid na tipid siya. Ultimo, yung sipilyo niya, noong 1963 pa yung sipilyo niya. 2026 na ngayon. Ayaw niyang bumili yun ng sipilyo kasi baka mabawasan yung pera niya. Makikita mo yung kanyang mga shorts kahit na butas-butas na, yun pa rin yung tsinelas niya. Ito isa ng kapagatakang pangyayari sa buhay ng tao. Sinulat niya ng Biblia, sabi niya, hindi man lang daw siya nagtaka na, for whom am I laboring and depriving myself of pleasure? Dinideprive niya yung sarili niya eh. Alam niyo, may mga taong mayayaman na kuripot siya pagdating sa sarili niya. At ayaw niyang i-release yung pera na meron sa kanya kasi, pinagpagalan ko to eh. Alangan, bibigay ko lang sa iba. Diba? So iyan ay isa yan sa mga ugly result ng insatiable desires. I want more. To the extent na pati sarili niya, pinagtitipiran niya. Makita mo mayaman na siya, makita mo sa sasakyan niya, kakarag-karag. Actually, may kilala kong ganyan dito sa Ilagan na hindi ko nasabihin. Makita, pero ang yaman niya, milyonaryo siya. Kilala siya rito sa atin. Pero makita mo itsura niya, hindi mo mapaghahalatang milyonaryo siya eh. And then sabi sa may Psalms 52, look what happened to a man who do not make God his refuge. Supposedly, ang Diyos ang refuge natin eh. Ang Diyos ang kasapatan natin, hindi po ba? Ang Diyos, kung alam mo yung Diyos, hindi kanya iiwanan, siya yung magsusupply ng lahat ng pangangailangan mo, ang Diyos ang iyong manggagamot. Kung alam mo yun, mga kapatid, magkakaroon ka ng kasapatan eh. Pero, sabi rito, tignan mo yung isang tao na hindi ang Panginoon ang kanyang kinakapitan. They trusted in the abundance of His riches. Kasi ganun na lang eh. Kasi nga wala siyang Diyos, so yun na lang ang pinaka-security niya. Kaya ang mga tao sobrang kapit doon sa may kayamanan niya sa mundong ito. Alam mo bakit? Kasi iyon na lang ang security niya. Hindi kasi ang Diyos ang security niya eh. Tama? Meron nga isang katulong na nagkwento sa akin. Nung dati nagtatrabaho sa gantong tao, grabe. Ang ibibigay niya kung ano yung masisira ng pagkain niya sa rep. Minsan napapanis na sa kanya lang ibibigay. Pero hanggat buo pa, hindi niya ibibigay. O, di ba? Ganyan, ang taong ganyan eh. So ngayon, they trusted in the abundance of His riches and grow more and more bold in their evil deeds. So ito po ilan lamang sa mga problema ng discontentment and insatiable desires. Kaya nga mga kapatid, tatandaan ninyo, ang discontentment, it always leads to
Unsatiable desire. Kasi na-discontent ka na sa binigay ng Panginoon sa'yo, maghahanap ka na ng bagay na hindi binigay ng Diyos sa'yo, at ito ay palaki ng palaki sa iyong buhay. Ito ay feeling of dissatisfaction, unhappiness, hindi ka masaya sa binigay ng Panginoon sa'yo, restless longing for something better or different. Gusto ko yan, gusto ko to. Kaya nga meron yung kanta nung bata pa ako eh. Bil mo ko yan, bil mo ko noon. Ha? Di ba? Always wanting more. Discontentment always led to the sin of covetousness. Sa Amerikano, ang pronunciation nila dyan, covetousness. Kaso Pilipino tayo, covetousness. Okay? Hindi ako sanay sa covetousness. Masyadong social yun para sa akin. So, okay na ako doon sa covetousness. Okay. Pilipino ako. So, tatandaan ninyo, ano yan parang chain reaction yan. Yung discontentment, ang pinakadulo niya lagi yan, kasi hindi ka kontento sa binigay ng Diyos sa'yo, ang kauuwian lagi niyan, covetousness. Paghahangaran mo na yung mga bagay na hindi binigay ng Diyos sa'yo. Ganyan lagi ang ang trend. Okay? At kapag naghangad ka na ng hindi binigay sa iyo ng Panginoon, diyan na umuusbong iba't ibang uri ng kasalanan tulad ng inggit, resentment, greed, selfishness, fraud, and criminality. Hanggang sa matuto kang magnakaw, magsinungaling, maging swindler sa iyong kapwa. Di ba? Inangyayari ngayon, it is because of discontentment. Nanganganak po yan. Ang dami niyang mga anak at may mga apo pa. So ngayon mga kapatid, kaya nga inilagay ito sa Ten Commandments. Yung pinaka-10, yung pinaka-10, pang-10 na utos, talagang inilagay ng Panginoon yung problem of the heart. Alam niyo ba yung ibang mga kautusan, it's about yung actual act. Yung wag kang papatay, wag kang makikiapin, actual act yan Pero itong thou shall not covet ay sin sa puso pa lamang, hindi mo pa nagagawa. Kasalanan na siya. Dito pa lang naghahangad ka pa lang. At ang Bible ay very specific, thou shall not covet your neighbor's house o anumang gamit sa iyong neighbor. Pag nanghiram ka ng itak, ibalik mo. Kapag ikaw ay nanghiram ka ng barena, ibalik mo. Pag nanghiram ka ng kawali, ibalik mo. May ugali mga tao na pag nanghiram siya, mag-i-stay yun sa kanya hanggat makalimutan na ng may-ari. Pag nakalimutan na ng may-ari, kanya na yon. Yan, yung mga problema natin sa panghihiram. Pero iyan ay covetousness. Hindi yan sa iyo Hindi yan binigay ng Diyos sa iyo. Ang Diyos meron siyang ibinigay din sa iyo. Sa bawat isa sa atin may binigay ang Panginoon. At ang nais ng Panginoon, masiyahan ka sa ibinigay niya sa iyo. At huwag mo naman mahangarin yung ibinigay ng kapwa sa iyo. Isa sa mga problema, yung inuusod yung muhon. Ito yung muhon niya, iuusod niya doon, hindi ito. Wala naman nakakita Di ba? Pag umulan na, hindi nakita na hinukay mo yung muhon, inilipat mo gano'n. Yan yung mga common problem ngayon. Diyan ang daming pag-aaway dahil sa kasakiman. Saan galing yung kasakiman? Sa covetousness. Saan galing yung covetousness? Sa discontentment. Hindi ka nasiyahan sa lupa mo na binigay ng Panginoon sa iyo Gusto mo mas malaki. Thou shall not covet thy neighbor's wife. O yan. Binigyan ka ng anigad ng asawa. Di ka ba masaya sa asawa mo? Tingnan nga ninyo asawa ninyo. Titigan nyo sila. Hindi ka ba masaya dyan? Hindi ba dapat masaya ka?
Kasi regalo sa'yo ng Diyos ng Diyos yan sa'yo eh. Siya yung ibinigay ng Diyos na makapagbibigay ng kasiyahan sa'yo. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit ibinigay ng Diyos ang asawa? Para ikaw ay maging kumpleto. Tama? Kaya nga si Adan nung nasa may Garden of Eden binigay ng Diyos ang lahat ng bagay sa kanya. At ang kahuli-huli ang binigay ng Panginoon sa kanya ay babae. At doon na kumpleto na siya. Kasi sabi ng Diyos, it is not good for a man to be alone. Kaya binigay niya ang babae sa kanya. At naging kumpleto ang buhay ni Adan. Supposedly, tayo din magiging kumpleto tayo sa asawa na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi mo dapat kaaway ang asawa mo. Hindi mo siya dapat kaaway. Katim mo yan Amen. Alam mo ba kay Adan, isa lang ang hindi binigay ng Diyos kay Adan. Alam niyo kung ano? Biyenan. Advertisement lang po yun. At wag mo rin paghahangaran yung mga maid servant o yung mga katulong. Kunyari, uy, masipag yung katulong ng kapitbahay, offeran ko kaya siya ng mas mataas na sahod. Di ba? Wag mong paghahangaran yon. Kunyari, may mga katulong ngayon, may kanya-kanya na ugali. Pag ayaw na sa amo niya, lilipat sa may katabi lang. Lilipat. Ito naman katabi, dahil nakita niya masipag yon, kunin niya kaagad. Hindi niya nakita na kapitbahay niyang dating amo niya. Di ba? Huwag niyong paghahangaran. Maghanap na lang kayo ng iba. Huwag niyong kukunin yun. Yung kapitbahay ng kahit na mag-apply sa inyo, huwag mong kukunin yun. At huwag mo rin paghahangaran yung kanyang mga hayop tulad ng ox, ass, or anything that belongs to your neighbor. Kasi binigay yun ng Diyos sa kanya Sa modern translation, ganitong pagkakasabi, do not desire. Tatandaan ninyo, hindi lahat ng desire masama. Tama? Yung distorted na desires, yung desires na lumagpas na sa boundary, yun yung pinagbabawal ng Panginoon. Huwag mong paghahangaran yung sa iyong neighbor, yung kanyang asawa, yung mga servants, kahayupan, or anything that belongs to your neighbor. Huwag mong paghahangaran. And that is the content of the Ten Commandments. At doon po sa Westminster Confession, sa question number 80, tinanong, ano ba talaga yung nire-require ng Ten Commandments? Sabi rito, the Ten Commandments requires full contentment. So nakita ng Westminster yun, na ang issue sa Ten Commandments, sa Tenth Commandment, ay yung kawalan ng kasapatan. Ang sinasabi po ng Ten Commandment, yung pinaka-gist ng kanyang utos ay makontento ka sa kung ano yung ibinigay sa iyo at huwag kang magseselos sa iyong kapwa. Alam nyo ba ang inggit, very destructive yan. Alam nyo ba yon? Akala nyo, simple lang yung inggit, naiinggit ka na ganito. Very destructive ang inggit. Kasi pag ikaw ay pinasukan na ng inggit, ay ang pinaka-worst na gagawin ng inggit ay sisirain mo yung kapwa mo, gagawan mo ng mga kwento na hindi naman talaga totoo para masira siya. Saan galing yon? Sa inggit. Kunyari, magkakasama sa trabaho, na-promote siya. Ang gagawin mo, sisirain mo siya. Kaya nga meron yung mga na dinadrag pababa At maraming ganong pangyayari sa ating society. Okay? Ang sinasabi po rito, sa halip na ikaw ay mainggit sa iyong kapwa, makontento ka, tumingin ka sa kung ano yung wala sa iyo, tumingin ka sa kung ano yung binigay ng Diyos sa iyo.
Hindi po ba ganun ang tama, ang dapat? Bakit ba kasi tayo tumitingin sa hindi binigay ng Diyos sa atin? Kaya tuloy panitingin mo kay sino may magagandang artista? Sana ganun din mukha ko. Di ba? Makontento ka, tatanda mo yan, makontento tayo sa kung ano yung ibinigay ng Diyos sa iyo at huwag mong paghahangarin yung sa kapwa mo na hindi naman binigay ni God sa iyo. Yan talagang ang Ten Commandments eh. Sa halip na magano ka, ikaw ay masatisfy sa ibinigay ng Panginoon sa iyo at ikaw pa yung magbigay. Alam mo, yan isang magandang isa sa magandang gamot diyan sa kasakiman, maging giver ka. Kayo ba ay giver? Palabigay ba kayo? Alam nyo, ang gandang i-practice niyan. Maging palabigay ka. Marami sa atin nasanay tayo na ganyan, tayo yung tumatanggap. Pero i-try mo yung i-practice mo yung the other way around. Magbigay ka. Maging generous ka. May damit ka, bigyan mo yung kapwa mo. Marami ka namang damit eh. Mga alam mo naman na sa may bahay na hindi mo na nagagamit, i-share mo sa kapwa mo. Isa yan sa mga gamot sa kasakiman natin. Okay? And then, sa may question number 8, ano ba talaga yung pinagbabawal sa Ten Commandments? Sabi rito, discontentment. Pinagbabawal ang discontentment. Discontentment with your own estate, envying or grieving at the good of your neighbor, and all inordinate motions and affection to anything that is his. So, napakadaling intindi lang nun, Yung ikaw ay naghihimutok dahil wala kang ganon sa iyong, na meron yung kapwa mo. So, discontentment, ang contentment and discontentment ang nire-require ng 10th commandment. Makontento ka kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon at huwag mong paghahangaran yung sa iyong kapwa. Ganun lang po kasimple yan. So, in summary, ano po ba yung salitang coveting? Number 1, ang covetousness ito po ay sinful at ito po ay issue of the heart. Hindi porke ginagawa mo ng isang bagay, hindi ka na guilty for God. Nakikita ng Panginoon sa puso pa lamang kung ikaw ay mayroong covetousness. Okay? So, ito po ay lustful desires. Desiring the things God has not given him. At ito po ay nagsosort sa iba't ibang uri ng kasalanan. Pangalawa, ang covetousness ay sinfully desiring yung mga bagay na hindi sa'yo. At pangatlo, ano ang covetousness? It is coveting sinfully desiring what God has not given me. Iyon po yung anatomy niya kung pag-aaralan po natin. It is a sin. It is a grievous sin against God. At hindi po siya normal. Kaya ang mga tao, pag napabayaan ito, at ito hinayaan mo mag-grow sa puso mo, manganganak ito ng stealing, slander, adultery, murder, at marami pang iba. Saan nagmula ang discontentment? Kasi nung unang panahon naman, nung unang-unang ginawa ng Diyos ang tao wala siyang pangangailangan kasi ibinigay ng Diyos ang lahat ng bagay. Tama po ba yon? Ibinigay ng Diyos kila Eva at Adan, wala siyang kailangan. Lahat ng yung riches ng mundo ay nandoon sa Kanya, available sa Kanya. Sabi pa nga sa may salita niya na lahat ng mga uri ng puno po pwede mong kainin. Lahat. You are free. Except for one. Kunyari, merong 10,000 trees doon na mga fruit-bearing trees. O, kainin mo yung 10,000. Pero meron lang isa na huwag mong gagalawin. Ito yung sa may bunga ng tree of knowledge of good and evil. Yun lang. Iisa lang.
and yet ang tao. So doon yung makikita, no? Sabi ng Panginoon, from the moment you eat of that fruit, you shall surely die, sabi ng Panginoon. And then, nakita niyo pa paano si Satan, ang trabaho ni Satan, mga kapatid, ay, sabi nga sa may John 10:10 the thief come to steal, to destroy, and to kill. Yan ang trabaho ni Satan. At iyon ay makikita nyo sa kwento ni Eva at Adan. Ang ginawa ni Satan ay dineviate niya yung desires ng tao. From contentment sa provision ng Diyos sa discontentment. Kaya nga, ano ang resulta sa pagdating sa kasalanan? And the woman saw that the tree was good for food, and it was delight to the eye. So, ang delight mo na hindi na si God ang beautiful sa'yo, ang beautiful na sa'yo ay yung ino-offer ni Satan. And the tree was desirable to make one wise. So, yun ay naging desires. Yung kasinungalingang ini-offer ni Satan na hindi naman talaga totoo yun. She took from its fruit and ate, and she gave also to her husband, and he ate. So, diyan nag-umpisa yung kaguluhan sa buong mundo. Diyan nag-umpisa yung ano ang reason bakit pinatay ni Cain si Abel? Inggit. Saan galing yung inggit? Dissatisfaction. Di ba? At nanganak yung kasalanan. Kaya nga sabi nga sa may 1 John chapter 3, the Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. So, ibig sabihin, yung gospel ay naka-aim para wasakin yung trabaho ng Diyos sa buhay natin, yung trabaho ni Satan sa buhay natin, wawasakin yon at i-restore tayo pabalik sa Diyos. Yan yung gospel. Ibabalik uli yung ating desires na natintahan ng kasalanan. Ngayon, tignan ninyo yung ating pagkauhaw ngayon sa mga mundo ng makabagay. So, ibabalik lahat kasama sa panawagan ng Diyos yan, kasama sa salvation yan, kapatid. Yung muling bumalik ang iyong normal desire sa Diyos, na Diyos, si God lang ang kailangan mo. Sufficient na, enough na si God para sa'yo. Ibabalik tayo ng Diyos doon, na mawawala na yung desire mo sa mga makamundong bagay. Hindi, kasi ang nangyari, ito na ang nakapagbibigay sa iyo ng kasiyahan, itong mga makamundong bagay Yung riches of the world. Ganon yung nangyari sa atin. So ngayon, wawasakin iyon ng Panginoon at gagawin niyang normal muli yung ating desires. Yung mga bagay na kung saan tayo nauuhaw, yung mga bagay kung saan tayo nagugutom, itutuwid lahat iyon ng Panginoon. Okay? Ibabalik niya uli yung kung ano yung makapagbibigay ng true satisfaction sa kaluluwa ng tao. Kasi ang tao nawala na siya ng satisfaction. Amen? Kaya nga, ito yung tanong, what will truly satisfy the desires of men? Riches? Hindi. Ibigay mo naman ibigay lahat ng riches sa may tao, wala pa rin siya kasiyahan Pleasures ng mundo? Hindi. Bigyan mo siya ng bigay na lahat ng pleasures, hindi pa rin siya masaya. Kulang pa rin lagi yan. Katanyagan, hindi pa rin siya magiging masaya doon. So, yung problema ng tao sa kanyang desires ay napakalalim na. Para na siyang nasa bangin na walang hanggan, na nahuhulog na siya doon. Sabi niya, I want more, I want more, I want more. Walang tigil yun hanggang sa papunta na siya sa impyerno. Ang ginawa ng Panginoong Yesus sa atin ay hinango niya tayo sa kumunoy na yon. Hanggang sa muli nating masumpungan si Kristo na siya lang ang tanging satisfaction ko, siya lang yung makapagbibigay ng kasapatan sa longings, sa deep longings ng tao. Kaya nga naalala niyo na sa Beatitude, ang unang-unang mga pananalita ng Panginoon, sabi niya, blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. So iyan ang mga gagawin ng Panginoong Yesus. Ibabalik niyang muli sa
puso natin yung satisfaction, yung salitang satisfaction kasi nawala yan sa atin because of our sins. Amen? Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba ng contentment? Kasi kung may contentment ka, hindi ka na maghahangad ng mga bagay na hindi binigay ng Panginoon sa iyo. Masisiyahan ka na sa sweldo mo, masisiyahan ka sa trabaho na binigay ng Panginoon sa iyo, masisiyahan ka kung ano man yung meron ka ngayon. Hindi ka nalalagpas doon. Hindi ka nagagawa ng mga illegal activity. Kasi may kasapatan ka. Pero kung ayaw mo yung kasapatan, mananatili ka sa kasalanang iyan, sa kumunoy na iyan, at palubog ka ng palubog. At wala yang lunas. Tatandaan ninyo, ang discontentment ay walang lunas. Si Jesus lang ang kasapatan. Sapagkat si Jesus ang kukumpleto sa lahat ng longings natin at sa kanyang walang masusumpungan tinatawag na satisfaction. Sabihin nga po ninyo, satisfaction. Yan. Matututunan mo ng mahalin ang iyong sarili. Kung ano ang ibinigay ng Diyos sa iyo, kontento ka na dyan. Okay? Sa Old Testament, ipinakita na yung pagdating ni Jesus Christ. Sa salitang ito, we are talking about yung satisfaction. We are talking about the restoration of the satisfaction of our soul. Kasi na-distort ito ng kasalanan. Sa Isaiah, ipinakita, sabi niya, Ho! Everyone who thirsts, come to the waters, and you have no money, come, buy and eat, come, buy wine and milk without money and without cost. Ang pinag-uusapan dyan, mga kapatid, hindi yung literal na milk, hindi yung literal na honey, hindi yung literal na waters. Ang pinag-uusapan po dyan si Christ. Lahat ng nauuhaw, uminom kayo kay Kristo. Yan ang ibig sabihin yan. And then, sa New Testament, ito na po yung fulfillment niyan. We are talking about the healing of our soul. We are talking about the restoration of our souls. The restoration of the desires of men. Para magkaroon siya ng satisfaction. Kasi uulitin ko, ang problema ng tao, wala na siyang kasiyahan. Okay. And then, naalala niyo yung tagpong ito sa may yung Samaritan woman. And then, nagtanong yung, sabi ni Jesus sa may Samaritan woman, kung alam mo lamang yung regalo ng Diyos, and who it is who says to you, give me a drink. Kung kilala mo lang yung humihingi sa'yo ng tubig, you would ask Him, and He would have given you the living water. Kung kilala mo lang yung humihingi sa'yo ng tubig, ikaw ang hihingi ng tubig sa Kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. And then, Jesus answered and said to her, everyone who drinks this water, yung galing sa may balon, yung physical water, lahat ng umiinom dyan, mauuhaw pa rin. Hindi ba totoo naman? Inom ng literal na tubig. Nauuhaw pa rin tayo. Pero we are talking of different water. Sabi ni Jesus, but whoever drinks of the water that I will give him, anong sabi niya? Hindi na siya muling mauuhaw. Ibig sabihin, masasatisfy na yung kanyang kaluluwa. But the water that I will give him will become in him what? Hindi lamang yung masasatisfy ka eh. Kung hindi yung tubig na ibibigay ng Panginoon sa iyo ay magiging wellspring pa, magiging bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Wow. O di ba? Yung satisfaction na makakamtan mo kay Christ ay maibabahagi pa sa ibang mga tao. Okay. Kaya nga doon sa may Book of Revelation, sinabi na ng Panginoong Yesus dito, then He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give to the one who thirsts from the spring of the water of life without cost. Walang bayad. Amen? Kaya nga, bakit kaya
Kung ang problema talaga ng tao ay pera, kaya naman magbigay ni God sa atin ng tagsasampung bara ng ginto eh. Pero bakit hindi yun ang ginawa ng Panginoon? Bakit hindi yun ang solusyon na ginawa ng Diyos para sa tao? Bagkus ang ibinigay ng Panginoon, ng Diyos Ama sa atin, para masolve ang problema ng tao, si Jesus Christ. Yung manalig ka sa Kanya. Kasi malalim ang problema ng tao. Ang problema ng tao, yung kanyang insatiable desires na papunta, na hinihigop siya papuntang impyerno. Wala yung kasiyahan, wala yung kasapatan, wala yung enough. Doon tayo hinango ng Panginoong Yesus. At muli mo masumpungan si Jesus na siya yung sapat-sapat na sa buhay ko. Siya lang ang kailangan ko. I need Him every moment of our lives, every second of my life. At libre. Po pwedeng gumaling yung problema mo sa iyong desires. Only kay Christ. Muling maibabaling ang iyong desires kay Christ. Tatandaan ninyo, ang contentment is a full satisfaction sa providence ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? Full satisfaction sa ibinigay ng Panginoon. Masaya na ako. Ito lang yung kinita ko sa araw na to. Thank you, Lord. Nakarest ka sa government ng Panginoon. Yun lang ang binigay ng Diyos sa'yo sa araw na to eh. Thank you, Lord. Hindi yung binigyan ka ng biyaya sa araw na to, nag-complain ka pa. Ito lang. Satisfaction ay ito ay nagdudulot ng kapayapaan natin sa tinatawag na sufficiency of Christ. Christ is enough. Sabihin nga po natin yon. Christ is sufficient for me. Ang kasapatan o ang contentment ay masusumpungan lang kay Kristo, wala ng iba. It is not money. It is not pleasures. It is not fame ang makapagsasatisfy ng soul mo. Walang bagay sa mundong ito ang makapagsasatisfy sa kaluluwa mo. Only Christ. Amen? So, kaya nga mga kapatid, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. And this is the heart of the gospel. Yung satisfaction. Kaya nga, binanggit doon sa Timothy na binasa natin kanina, but godliness with contentment is great gain. Actually, mayaman ka yun eh. May contentment ka. Yung marunong kang, sufficient ka na sa, nakatingin ka sa Diyos mo, kung ano lang ibinigay niya sa'yo, okay na ako doon, masaya na ako. That is contentment. Amen. I will not complain. I will not grumble in this life. Hindi ko na kailangan magnakaw. Hindi ko na kinakailangan kainggitan yung property ng kapwa ko. Kung ano lang yung trabaho binigay ni God sa akin, masayahan na ako, magkatrabaho ko, gampanan ko yung aking duty sa Panginoon, and the Lord will supply everything that I need in this life. Sinabi ng Bible and He will supply everything you need in this life. Kaya nga, naalala niyo yung discussion sa may Matthew chapter 6, ang taong dami niyang worries of life. Anong kakainin ko, anong iinumin ko, anong dadamitin ko. Sinettle ni Christ yun sa may discourse niya doon sa may Matthew chapter 6. At kaya ang sabi niya, unahin niyo muna ang hanapin yung kaharian ko. Unahin niyo muna na kayo ay pagsumikapan ninyo na kayo ay pagharian ng Diyos. At kapag matuto na kayo magpasakop sa Diyos, ibibigay ng Diyos ang inyong kailangan. May ilan sa atin nagmamadali na yumaman. At iyon ang nagbubunsod sa atin sa kapahamakan.
Sabi nga rito, no, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Okay na yun. Amen. Actually, sa totoo lang, di mo kailangan maraming damit. Marami kang damit. Ipamigay mo yung ibang damit mo. Amen. Those who want to get rich fall into temptation. Amen. Yan kasi ang trend ng mundo ngayon, nagmamadaling yumaman. Naalala nyo sila, sila Saldico, tsaka sila Kuwangko. Ang gaganda ng mga helicopter nila, ang dami ng helicopters. Mga mamahaling helicopters, meron sila. Ang yayaman nila, pero wala silang kasapatan. Those who want to get rich fall into temptation and a trap into many foolish and harmful desires that plunge people to ruin and destruction. Iyan ang kauuwian ng dissatisfaction. Sabi nga sa may Bible, huwag kang tumingin sa pera. Kasi yung pera may pakpak yan eh. Inuutusan niya ng Diyos kung saan niya lilipad. Eh kung hindi pinadapo ng Diyos sa iyong pera, huwag ka magtol. Amen po ba? But the love of money is the root of all evil. Hindi pera ang evil Hindi pera yung root of evil, yung love of money. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Kaya, anong kinauwian? Kasawian. Frustrations. You will never be happy. Kaya nga ang payo sa atin ni Apostol Pablo, you, man of God, flee from all this. But pursue righteousness, godliness, faith, endurance, and gentleness. Ito ang ipurso mo sa buhay. Liligaya ka. Maging sapat ka. Find your contentment. Find your satisfaction in Christ alone. At iyon lang ang tanging sekreto. Ititigil na yung magkakaroon ka ng tinatawag na enough. Okay? Sabi nga rito sa may Proverbs 15, verse 16, better a little with the fear of the Lord than a great wealth with turmoil. Better a little with righteousness than much gain with injustice. Ang daming payo nito, no? Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Makontento ka na dyan. Because God has said, I will never leave you nor forsake you. Alam niyo mga kapatid, ang tao may contentment, alam niya yan. Alam niya yung salita, ang pangako ng Diyos. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Actually, yan yung secret ng contentment. Kontento ka na sa government ng Panginoon, kontento ka na kung ano yung buhay na binigay ng Panginoon sa'yo, kontento ka na kung ano lang yung binigay ng Panginoon sa'yo sa ang araw-araw. Yan ang contentment. Nakatingin ka sa Diyos. At sapat na yon. Kapag lumagpas ka doon, magkakasala ka. At iyon na ang umpisa ng iyong kasawian. Okay? So, bilang pangwakas, basahin po natin itong verse na ito yung sa may baba. Tayo pong lahat ay sabay-sabay. Keep Amen. That is a statement of contentment. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, aking Panginoon, na kami ay kinakahabagan mo at tinuturuan mo, O Lord, na maging kontento sa iyong government, kontento sa lahat ng ibinigay mo sa amin,
na tanging si Jesucristo lamang ang magiging kasapatan namin, ang magiging satisfaction ng aming mga kaluluwa. Sapagkat makamtan man namin ang buong mundo, Panginoon, wala itong katapusan, O Lord. At ito ang magdudulot lamang sa amin sa kapahamakan. Turuan mo kami, Panginoon, na mamuhay araw-araw sa ilalim ng iyong paghahari. Natitingin kami sa iyo, sa iyong providence, kung ano yung ibinibigay mo sa amin sa bawat araw. At matuto na kaming magpasalamat. Sapagkat kung kami ay may satisfaction, O Lord, matututo kaming magpasalamat sa iyo. Pero kung kami ay merong dissatisfaction sa puso namin, never namin matututunan magpasalamat sa lahat ng ibinigay mo sa amin. Kaya nga, Panginoon, teach us to be grateful sa lahat ng ibinibigay mo sa amin sa bawat araw, sapagkat iyon ang portion namin mula sa iyo. Pagpalain mo po ang mga anak mo sa iyong mga salita, at pagpalain mo kaming lahat, Ama, alang-alang sa banal mong pangalan. In Jesus' name we pray, Amen. Okay, so purihin